So mga tol, kakatapos lang po ng laban ng anak ni Manny Pacquiao na si Emma Bacosa Pacquiao kontra sa kapwa Pinoy na si Jay Langahin na ginanap sa Okada, Manila, Parañaque City. Muli na naman pong nagpasikat si Bacosa sa pangatlong pagkakataon. Tinalo kasi niya ang kapwa Bagito na si Langahin via technical knockout sa round 3. Hindi kinaya ang lakas ni Bacosa. Dahil dyan, pangatlong biktima na po siya ni Bacosa na tinalo sa pamamagitan ng knockout. Umabante na ang record ni Bacosa sa 3 wins, no losses and 1 draw. Samantala, nagsalita na po si Yomar Marcial sa pagkapanalo niya kahapon sa Thai fighter na si Todd Saxinam na ginanap sa Malate, Metro Manila, kung saan knockout sa round 4 ang sinapit ng Thai fighter sa kamay ni Yomar Marcial. Sa interview kay Marcial ni Pau Salud ng Paucas Sports, tinanong si Marcial, marami daw sana nag-e-expect na mga fans na kaya daw niya sanang pabagsakin na maaga ang kalaban. Ano daw ba ang naging game plan niya? Sagot ni Marcial, hindi naman daw siya nagmamadali. Plano daw talaga ng team niya na mag-antay ng pagkakataon. Alam naman daw natin ang nangyari sa kanya noong 1-2-3 fights niya. Sa unang laban, na-injured daw ang kamay niya. Sa pangalawang laban naman, na-knockdown daw siya ng 3 beses. At noong pangatlong laban naman daw, nagkaroon daw siya ng malaking cut sa kilay. Yun daw ang dahilan kaya hindi daw siya nagmamadali. At mahaba din daw ang round sa professional boxing, especially na daw sa weight class nila na mabibigat. Buong akala mo daw, mahina lang ang suntok, pero kapag tinamaan ka, malakas at masakit. Iba daw ang impact sa middleweight division. Bukod dyan, sa mga nakalipas na laban ni Marcial, right hook ang madalas na makapagbagsak sa kalaban niya. Pero sa laban niya kahapon, uppercut ang nagpabagsak sa Thai fighter. Paliwanag ni Marcial mga tol, yun daw talaga ang suntok na gusto niyang ipatama sa kalaban niya. Second round pa lang, sinusubukan na daw talaga niyang ipatama ang uppercut. So hindi nga lang po kanan ang malakas kay Marcial mga tol, pati kaliwang kamao. Marami naman na nagsasabi mga tol na dapat daw itapat si Marcial kay Canelo Alvarez o kaya naman kay Jaime Munguia. Sagot ni Marcial, darating daw siya dyan. Hindi naman daw yan imposible, basta mag-training, magsikap at disiplina lang. Darating din daw ang panahon para dyan. Sa kabilang banda naman mga tol, kumalat nga po ang litrato sa website na magkasama si 8th Division World Champion Manny Pacquiao at former WBC Super Featherweight World Champion Rolando Navarrete sa Okada, Manila. At dahil dyan, marami ang nakaalala dito kay Navarrete noong kasagsagan ng boxing career na ito noong 80s. Sa mga hindi po nakakaalam, bago sumikat si Manny Pacquiao, una munang sumikat itong si Navarrete noong 80s. Naging isang ganap na world champion si Navarrete nung talunin niya itong si Cornelius Bosa Edwards na taga Uganda sa ginanap na laban nila sa Mexico. Pinabagsak nga po yan ni Navarrete sa round 5. At take note, noong panahon po na yan, 15 rounders pa ang laban. Subalit sa kasikatan noon ni Navarrete sa loob ng boxing ring, nasira naman ang karir niya sa labas ng ring dahil sa maling gawain nito, kung saan nakulong siya ng 3 taon noong 1984 sa kasong kidnapping at rape. Muli siyang nakabalik mga tol sa ring noong 1988, subalit hindi rin po nagtagal ang karir niya sa boxing. Halos 3 taon lang ang tinagal niya dahil sunod-sunod na ang talo niya. 1991 po ang huling laban niya, kung saan technical knockout ang sinapit niya sa kapwa Pinoy na si William Magahin. Sa ngayon, may edad na nga pong 66 si Navarrete at kasalukuyan nga po siyang nagtitinda ngayon ng isda at kumikita daw ng 800 sa isang araw. Malayo sa dati niyang kinikita noong kasikatan pa niya. Naubos ang perang kinita ni Navarrete sa pagbaboxing dahil sa hindi magandang nangyari sa kanya sa nakaraan.